Laging kargado na parang sindikato, galawang veterano, may galaw na delikado. Nais lagi umangat sa ula parang eroplano, sobrang taas di kayang abutin kasi yun yung plano, diba? Simpleng tao, aral mula kay Glock 9. Init ng linya, grabe, tawag sa'kin hotline. Pag bumaba ang tropa, lahat nakagang sign. Maskara parang mankind, tutong gamit carbine. Laging kargado na parang sindikato, galawang veterano, may galaw na delikado. Nais lagi umangat sa ula parang eroplano, sobrang taas di kayang abutin kasi yun yung plano, diba? Simpleng tao, aral mula kay Glock 9. Init ng linya, grabe, tawag sa'kin hotline. Pag bumaba ang tropa, lahat nakagang sign. Maskara parang mankind, tutong gamit carbine. One, two, three, go! E! Kulong na yan, mga kurakot! E! Kulong na yan! Mga kurakot! E! Kulong na yan, mga kurakot! E! Kulong na yan! Mga kurakot! Make some noise! One, two, three, go! E! Kulong na yan, mga kurakot! E! Kulong na yan! Mga kurakot! E!
natin ang kaso questioning the constitutionality nitong DOF circular na kumukuha ng pondo ng PhilHealth. At questionin din po natin itong provision sa General Appropriations Act of 2024. Naniniwala po tayo na ang provision na ito ay unconstitutional at inconsistent sa mga batas na mayroon na tayo, lalong-lalo na sa usapin ng Universal Health Insurance. Kasama po natin sa pagpapayad ng kaso na to, yung mga petitioners po, kasama natin si Senator Coco Pimentel at Philippine Medical Association at ang mga labor groups at organisasyon ng mga kababaihan para isulong po yung tunay na Universal Health Insurance para sa mga Pilipino. Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion. Pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Pero hindi po ako papayag na lulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino. Tumawag po kayo, PhilHealth, dito kung sinasabi nyo ako'y nagsisinungaling. Sabihin nyo mali ako. At sabihin nyo kung ano yung more noble causes. At sabihin nyo walang linalabag na batas. Bukas po ang aming linya in the interest of fairness. So the report was unanimous when they ordered the return of the 60 million pesos funds of PhilHealth transferred to the National Treasury, and they were also unanimous in permanently prohibiting the transfer of the remaining 29.9 million pesos fund balance. The Supreme Court added that while a state may adopt measures to improve the economy, such measures must not contravene what the Constitution itself guarantees: affordable health care for all Filipinos, especially the underprivileged. Kahit anong paliwanag na ibigay namin, kahit na anong pakita natin na dumadami ang serbisyo na kinocover ng PhilHealth, may pangamba pa rin yung tao na baka mabawasan yung mga services. Dinagdagan na natin. Pero siyempre, hindi mo maiwasan yan dahil ibang usapan ito. You were talking about life and death issues here for people. So you cannot blame them na may pangamba sila. Yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth para hindi lamang para sa pangamba ng tao, kung hindi dahil gagamitin na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Kaya yan po ang aming patuloy na iginagawa para parang ating mga kababayan. Tangina mga boss, naloko na. Mismong yung Pangulo na si Bongbong Marcos, dinipensahan pa yung pag-zero sa budget o subsidy sa PhilHealth. O pakinggan natin mismo yung sinabi niya. That we do not want to subsidize it is because it is the subsidy with lang doon sa bank account ng PhilHealth. Hindi magagamit. Marami. Mga boss, nakasulat mismo sa konstitusyon natin, partikular sa Article 2, Section 15 at sa Article 13, Section 11, yung karapatan ng mamamayan sa kalusugan. Ang nakasulat nga doon, the state shall adopt an integrated and comprehensive approach to health development, and it shall prioritize the needs of underprivileged, sick, elderly, women, and children. Kaya nga nagkaroon mismo ng Universal Healthcare Act eh. Kasi sabi ng konstitusyon, karapatan ng mamamayan ang kalusugan. E di simpleng tanong, Mr. President, lahat ba ng mamamayan, lalong-lalo na yung mahihirap at yung mga senior citizen, covered na ba sila ng PhilHealth? Eh sabi ng batas, dapat covered sila eh. Keso nagbabayad sila ng premium o hindi. Alam mo ba, Mr. President, kung anong sitwasyon sa mga public hospitals? Nakabisita ka na ba kahit minsan sa public health hospital? Nakita mo na ba gaano karaming pasyente ang nakapila dyan? Alam mo ba kung anong impyerno pinagdadaanan ng mga manggagawa ng mga pasyente para lang makakuha o maka-access sa PhilHealth services? Alam mo ba na halos gagarampot? Mumo yung naibabawas sa bill gamit yung PhilHealth? Alam mo ba yon, Mr. President? Sure ako hindi mo alam yan, kaya yan mga pinagsasabi mo. Tapos ang ginawa ng Senado at Kongreso, siniro yung budget o yung subsidy sa PhilHealth. Tapos ikaw bilang Pangulo, kinonsinti mo pa. Kung ang problema nyo ay underutilization ng funds, sa kabila ng ganitong sitwasyon ng mga manggagawa, ng mga pasyente at ordinaryong Pilipino,
Ang solusyon dyan, simple lang din eh. E disipain mo yung inappoint mo na CEO ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma. Isama mo na yung buong board ng PhilHealth. Tapos anong sabi mo, Mr. President? May pagkakagastusan na ibang mahalagang bagay. Anong mahalagang bagay, Mr. President? Binawasan nyo yung budget sa edukasyon. Sa CHED, sa DepEd, sa free college tuition. Tapos binawasan nyo yung budget ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Tapos anong mababalitaan namin, ha, Mr. President? Akap ng pinsan mong si Martin Romualdez, nakakuha ng 26 billion pesos? Sa tingin mo, Mr. President, anong mensahe ang pinaparating mo sa amin na ordinaryong Pilipino? Naming mga manggagawa at PhilHealth members na mas mahalaga yung akap, yung ayuda ng mga politiko, kaysa kalusugan ng mamamayang Pilipino? Ganun ba, Mr. President? Eh, gago ka pala talagang presidente ka eh. Mga boss, wag tayong pumayag dito sa sinabi ni Bongbong Marcos, tsaka ng mga senador at congressman. Labanan natin to, kalampagin natin silang lahat. Buhay at kalusugan nating mamamayang Pilipino ang nakataya dito. Now, let me ask you this. Ano na ho nangyari doon sa pinapasoli naman sa iyo ng Commission on Audit noong 2015 nung ikaw ay Board of Director ng PhilHealth? Umabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo dyan sa PhilHealth bilang mga opisyal. Ipaliwanag mo nga, ha? May approval ba ng palasyo yon? Nabigyan nyo ng mga bonus yung mga pagmumukha ninyo? Ha? Nung ikaw ay board of director yan, inaprubahan mo, isa ka sa mga nag-aproba? Pinapasoli na sa inyo ng COA. Hindi ninyo sinusoli yung sayo na 1.76 billion. Kontribusyon yun ng mga miyembro ng PhilHealth, ugok. Kaya pala pag yung buntis magpa-check up, hindi tinatanggap ng ospital. Kasi wala sa PhilHealth noon. Bago lang yan eh. Nung maupo na si Duterte, pwede na yung buntis gamitin yung kanyang PhilHealth para makapagpa-check up. Nung panahon ni Pinoy, bawal. Paano bawal? Eh paano? Kagaya niyang kontribusyon. Oh, ginamit niyo pang bonus sa mga sarili niyo, mga hinayupak kayo. Bibigyan niyo ng ang lalaki na ng sweldo niyo, bibigyan niyo sarili niyo ng mga bonus allowance. Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Pinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Bakit, ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na. The 2024 na kinuha po ng DOF, it came from the fund balance. Yung net ng 2025 po na alokasyon ng PhilHealth ayon sa batas ay wala po sa GAA 2025. Yung sa NEP 2026 na 53.26B, hindi po ito yung bayad utang, ito po ay alokasyon ayon sa sin tax law. I believe it is our duty na ibalik na natin lahat ng nawala sa PhilHealth. Good afternoon. The Supreme Court en banc, during its session on December 3, 2025, acted on the consolidated petitions in the PhilHealth case. The Supreme Court, through the ponencia of Associate Justice Amy C. Lazaro Javier, unanimously ordered the return of PhilHealth funds previously transferred to the National Treasury in the amount of 60 billion pesos and permanently prohibited the transfer of the remaining 29.9 billion fund balance. The court, by a majority vote, also declared void Special Provision 1D, Chapter 43 of the 2024 General Appropriations Act, or the 2024 GAA, and the Department of Finance Circular Number 003-2024 for having been issued and implemented with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. The Supreme Court was unanimous when they ordered the return of the 60 million pesos funds of PhilHealth transferred to the National Treasury, and they were also unanimous in permanently prohibiting the transfer of the remaining 29.9 million pesos fund balance. The Supreme Court added that while a state may adopt measures to improve the economy, such measures must not contravene what the Constitution itself guarantees: affordable health care for all Filipinos, especially the underprivileged.